number 1 of this best of 3. Ano ba may expect natin dito sa early game? Early game. Should be fast para dun sa Lancelot. Alam naman natin, mabilis siya. Pero yung Martis, ang gusto ko malaman dito is ano yung naging choice ni Mr. Carl TZ. Ang chika sa atin ngayon ay nag-damage build ulit siya. So, ang kakailangan dito na pwedeng expectations ay gumawa ang play ng Echo para makipagsabayan when it comes to kills. At nakikita nga natin no, na mukhang nakakilling spree nga si Idol Carl na magagamit din niya maya-maya lamang. Kung babalikan natin ang first performance niya in this Martis ay nakapag-snowball siya. Umabot ata ng 5-0 or 6-0 ang kanyang stat line during that time. Yeah, sobrang linis at naging maganda talaga ang naging performance ni Carl TZ. Pero may mga pag-amba ng ginagawa dito si JP. Gusto ko yung yung pagiging aktibo ni JP at ni Sanji. Early stage pa lang parang ready na silang isang gala yung kanilang mga katawan. Alam mo naman, kapag nag-aaurahan, minsan may kailangan na angasan. Pero ngayon si Ryzen hindi pa naman level 4 ang ating mga junglers at 30 segundos pa bago lumabas ang pinakaunang pagong. Sino bang nakakalamang pagdating sa first turtle fight dito? I guess kasi meron kang X-Borg, malaki yung advantage nun. Pag nag-level 4, though, itong si Sanji, pwede siyang kumopya ng isang crucial na ultimate. So, ito yung gagawin nila, yung switch kung saan dun sa wave na malapit dun sa may turtle, siya yung sasalo. At aalis dito si Sanford. Or mag-share sila, apparently. No. So, gusto nila makakuha ng level 4 doon sa kanilang Valentina kasi ito yung pangsagot nila doon sa may ultimate nga naman ni ni Gem, I mean. At sisimulan na nga ni Carl TZ ang turtle. Pero tatlo ang nasa side ng Onyx. Medyo delikado ata ito para sa 2-time world champion na si Carl. Pero nandiyan na si Sanford at Sanji. Tulad na naman na sinabi mo ay level 4 na ang Valentina. Good decision din na ni-reset ni Carl TZ itong turtle ito. Pero ngayon, may pagtalon kagad para sa kupunan ng Echo. Andun na rin yung loss insanity para kay Sanji. Habang si Yoshino at si Gem ay aatras na nga rin muna. Pero si Ryzen ay hindi dito dito. Merong Feather Dress mula kay Super Prince. Pero si Ryzen pa rin makakuha ng unang turtle na ating game. TP out. Pero ngayon, si Ryzen na naman. Mission impossible. Si Ryzen, umalis na lahat ng mga tropa niya. Pero sabi niya, atin to. Oo. Nakakagulat yung ginawa dito ni Ryzen. In fact, pwede mo ba siyang yung pagalitan kung coach ka, di ba? Kasi parang na-late siya na dumating. But I think yung Onika, maganda yung understanding nila dun sa nangyaring clash there. Kasi ginamit na nung Echo yung lahat ng mga spells sila. Penalty zone, tapos yung ulti ni Valentina na kinopya niya yung sa X-Borg. So, technically speaking, ang Echo ay wala ng team fighting tools afterwards. So, ang ginawa na lang ni Ryzen, tinake advantage niya yung pagiging Lancelot at nakuha pa niya yung parang 50-50 na lang niya. Knowing na wala ng stuns para sa Echo afterwards at wala ng team fighting tools, parang nagkaroon siya ng konting leeway at nag-pay off yung kanyang pagiging yung kanyang gamble dun sa time na yon. Hindi man nakakill doon si Super Prince ay maraming natikman na feathered airstrike ang gold laner ng Echo. Pero mukhang magkakaroon na ng small exchange dito sa mid lane. Pero galawan lang, pakitaan lang ng skill. Gaganda ng mga skill Nakakagulat yung mga ganung dash in ni Ryzen Alam mong kukuha talaga Pero again, good decision para sa kanya nung umatras. Ito yung sinasabi niya nung nasa interview medyo nawalan lang kami ng disiplina nung panahon na yon. Yung laban nila against sa RSG kahapon. At ngayon, mararamdaman natin, unti-unti nilang binabawi ngayon yung about sa disiplina and about doon sa mga engagements na ipinapatalo nila. Pero katulad ng kahapon, umabot ng 8 minutes before our first blood. And to think, Echo ang kanilang kalaban ngayon at hindi pa tayo nakakita ng unang dugo sa laban na to ay talagang medyo weird para sa akin kasi nasanay na ako sa Echo Express na 30 seconds pa lang, may patay na. I guess dahil dun sa fact na hindi nila nakuha yung first turtle. Alam naman natin kapag nakuha mo yung first turtle kasi meron ka ng extra shields and Echo, lagi nilang tinitake advantage na yun. Dun sila dire-diretso. And by the way, so I take note na hybrid nga ang choice ngayon ni Ryzen. Going for the Molten Essence first. And si Carl TZ, ganun din. Kung papansinin natin, may aura din yung kanyang Martis dito. Uy, pero nasinimula na kagad ng Echo yung bakbakan na ito. Sanford. Wow! At nabitawan yung penalty zone. Kaya nakapad ng members mula sa Onyx. Ang kanyang sasalubungin doon. Yoshino with a kill. First blood para sa kanila. At magandang pag-box out mula kay JP. At na-secure ng Echo yung second turtle na ating game. Turtle for the first blood. Wolf, sino bang nakakalamang sa mga ganong klaseng exchanges? Actually, even. Kasi si Sanford yung nabigyan doon. So, para sa Echo, hindi ganun kaganda na yung kanilang XP laner ang kinailangan magsakripisyo.
good thing is, na-secure nga nila yung turtle. So, para dun sa Echo, happy na sila dun sa fact na nakakuha pa rin sila ng turtle. Yun nga lang, ang ganda ng ginawa dito ni Ryzen. Invasion is real. Oo nga, parang kinalbo ang jungler ni Carl, ang jungle rather, ni Carl TZ. Pero mukhang yun din naman ang balak ni Carl dahil paangat na siya sa may bandang orange buff. Pero bantay sarado ni Yoshino. Mid lane ang hanap, Super Friends! Oy, Na-cancel ni JP! Grabe yung Flicker Tyrant's Rage pero naging sapat yung panahon na yon para mabasag nila yung gitnang tore and it opens up yung purple and orange dito ng Onyx Philippines. Mas magiging mahirap ito para sa kanila. Ngayon naman, si Nets ang punterya. JP nakakonceal pero hindi nila itutuloy ang dive sa Bruno. Yeah. Okay, so yung decision dito ng Echo, interestingly, ay mag-focus na lang dun sa mga objectives. At kinocommit nga nila yung kanilang Tyrant's Rage para lang ma-zone out yung Onyx. At zone out lang talaga. At yung penalty zone nila, pang penalty zone out lang. Wow, Yoshino with a Shun po, pero mukhang siya pa ang Oh my magbabayad. gosh, grabe. Actually, i-comment natin yung effort niya doon na iwasan niya yung Tyrant's Revenge with a Shumpo, nasipa niya Way of the Dragon, kaya lang hindi na siya makaka-follow up kasi alam niya na maraming tao sa Echo doon eh. Yun yung minsan na kinakagat ka pabalik kapag masyado ka ng pogi. Ayun, yun Kasi pala yun. pogi play yun eh. Yung Shun po, iniwasan mo yung yung stun tapos sipa agad. Counterplay sana. Kaso ayun nga, nasobrahan ng pogi. Yun nga lang, no. Pero again, parang sinabi dito ni Yoshino, pre, tumakbo na kayo. Ako na, iwan nyo na ako dito. Parang sa mga horror movies, di ba? Ganun ba yun? Gagawin mo ba para sa amin yun, Burrito? Oo naman, siyempre. Kaya mahal ka namin eh, Ay! Yoshino! Pinulat na talaga amin that Flicker Way of the Dragon. Habang apat ng members ang sasabayin ni Sanford dito. No way! Grabe yung micro. No way! Pero may Flicker din. And Lost Insanity na isasagot ni Jem. Nice effort para kay Sanford. At dahil doon, open na naman yung turtle para sa Echo. Sanford para sa Turtle once again. Yan ang trade na nilalaro ng Echo at may 1K gold lead na ang mga Orcas. Wow, interesting yung... Wait lang! Sumagot dito ng Flicker and Sandy with a tippy. Benny Cutie naman ang linis Wow! ng mga naganap. Hindi na niya kinumpleto yung sipa. Oh, man! And that was actually a copy the Way of the Dragon. Echo, focusing on objectives first, tapos nagpapunish na lang. At kaya naman mataas yung gold nila ngayon kasi nakakuha sila ng mga Tori, nakakuha sila ng mga Turtle. What they're doing is, sinak-sacrifice sila si Sanford actually. Yung kanyang ginagamit na penalty zone, pang zone out ng mga members ng Onyx, at the same time, pang force ng mga ultimates. So kung papansinin natin, pag wala na yung last insanity na available para sa Onyx, ang laking bagay agad nang nawawala sa kanila when it comes to their team fight. Oh, at nakikita talaga natin na willing naman si Sanford. Sige, okay lang, 0-2 ako pero lamang ang aking team. Yung sacrificial play na nakita natin mula kay Sanford ngayon ay nagbibigay din kay Benny Cutie ng spasyo para makapag-push at para makapag-farm. 2-0 para sa bagyong Benny. Oops. Ryzen papasok ng bagya, nahuli. Uy, Tyrant's Revenge sa Tyrant's Ray. Super Prince dito ay maganda ang distansya na kanyang pinapakita. Yoshino yung makakatakas. Carl TZ nakatago lang pala doon sa may pixel bush. Pero okay lang daw siya. Low kill score game, no? 2-2 ang ating kill score for a 8-minute game. Katulad lamang na napanood natin sa Onyx versus RSG kahapon ay matagal man ang laro ay medyo ang baba ng ating kill score. Pero in terms of objectives, Wolf, ang taas ng ating palitan. Yep, and that's Echo, just prioritizing yung mga important na mga objectives. Like the mid lane turret, ito yung pinakamataas talaga na value dahil may access ka dun sa Turtle Pit na mas madali at pati na rin dun sa Lord Pit. Now, yung sa may top lane naman and bottom lane, nakuha din nila yung tier 1 turrets doon, which also means na tataas yung gold nila para dun sa mga members na mga support in nature. For example, itong Kufra, kaya itong si JP ay may immortality na dahil may extra gold sila mula dun sa mga objectives na yun. And sa ngayon, mukhang naghahanap sana ng play ang Echo. Pero kinancel nila ang kanilang call sa may orange buff ng Onyx. Feathered Airstrike na gamit para mag-clear. At ang Lord ay nandyan na rin. This is the first Lord of the game. Hihilain na ni Carl TZ papunta sa side ng mga Orca. Medyo malayo si Nets dito. Uy, ko-contest pa kaya ang Onyx? 5 miyembro mula sa Echo ang nakapwesto dito sa unang Lord ng ating game. Pero makikita nila itong si Jem. Sanford, grabe inuubos kagad yung Firaga armor at mahirap ito para kay Jem na sumabay. Kalahati yung buhay ng Lord pero doon yung Tyrant's Revenge, penalty zone nilgamit ng Arin habang si Jem naman flicker. Si Ryzen na may ibig sa tatlo. 4 na part memory pero hindi inabutan itong si Jem. Pero tuloy-tuloy Si doon Nets? sa may taas. Si Nets? Itong si Nets.
Kailangan nilang pigilan Oh to. my goodness! Makakainip pa ata si Nets. Sanji ngayon mukhang babagsak pa with the outplay. Nakikipagsabayan dito itong si Nets. Yung mga No sipa way! at mga No tendon, way! pero may ipit siya sa tatlong members mula sa Echo. Wow! Wow lang talaga, Nets! Ginagawan ng paraan ang mga problema ngayon ng Onyx. At nakita niya, pag naiwan sa kusina ang isang Bruno, Grabe. napakasakit ng damage. 700 per hit dun sa mga tore. Napansin naman natin. Tapos, kaya pang makapag-eliminate ng mga heroes ng Echo. At kung iisipin natin, lamang yung Echo ng 900 gold. Pero dahil nawalan sila ng inhibitor, yung lane sa may top lane ay naturally papabor na ngayon sa Onyx. And ang ano dito ay level 1 Lord to na madaling matutunaw ng isang far sa composition na may X-Borg din. Para masulit ang Lord na to, kailangan makaisa o makadalawa o mas okay pa nga kung maka-inhib ang Echo. Pero mukhang magpo-focus muna sa Lord ng Onyx. And ang pinagkaiba nito, permanent damage ang nangyari sa side ng Echo. Yeah, Exactly. kumbaga mapapaisip din ng Echo dito no, para sa mga 5v5 team fights kasi open yung top lane nila at kailangan nilang i-prioridad or bigyan ng prioridad yan kasi nakita natin yung split push na ginawa ni Nets. Pwedeng maulit yun. And item check, hatid ng FWD, life insurance. Ano bang nagpapasakit dito kay Nets? Naka-malefic roar na kasi. Kaya pala. Tapos naka-haas clause na rin na nagdadagdag ng sustain. Talagang hirap patayin nito ni Nets. Even in a 2v1 scenario, inamuntikan pa yung isa kung di dumating sila, Carl. Every time na paisa-isa kayo dun sa isang Bruno, lugi talaga. Kailangan talaga buhos. And sinasabi natin sa Keys to Victory na kailangan mag-watch out dun sa mga flanks ni Sanford. Unfortunately, yung hero niya hindi masyadong pang-flank. Medyo pang front to back. Etong Terizla, siguro yung pinaka-flank na niya kapag naagamit siya ng flicker with the penalty zone. But technically speaking, hindi siya masyadong problema para kay Nets. Ang kailangan lang gawin dito ni Nets ay gumamit ng kanyang Purify or kung sakaling gusto niya magtipid, daanin na lang sa positioning. And the thing is, may frontliners naman ngayon para sa Onyx. And looking at our gold lane matchup, talagang ito yung kailangan nating panoorin as we enter the late game. Dahil parehas late game insurance ang nakikita natin sa Echo at Onyx kung saan may Brody versus the Bruno. Pero mukhang nauna yung BR, yung simula ng pangalan. Yeah. And gusto ko lang sabihin dito. Sino yun? Sino doon sa dalawa? Wait lang. Napaisip din ako. Pero going back doon sa sinasabi ko, no, gusto ko lang sabihin na parang hindi mo maramdaman, no? By the way, a debut game ni Yoshino at ni Jem dito sa araw na ito. Pero hindi mo maramdaman yung jitters. Alam mo yun, kasi parang normal yun eh. Sa mga bago, di ba? May mga jitters talaga. Pero parang sobrang confident ni Yoshino at ni Jem. Mas nalo na si Yoshino. Oo. Si Yoshino nga, Tapak, sinasalo. dumadodge. Hindi dadodge niya, Shun po. Tapos may kasamang sipa. Pero tingnan natin kung magiging sapat pa yung mga ganong klaseng play as we enter our second Lord of the game. Luminous Lord na to, Uy. tas si JP. Medyo masakit yun. Napagamit na ng Tyrant's Rage. Feeling ko, go signal ito para sa Onyx na makipagsabayan. Walang setup. Pero yung Predators, like, look at that. 40% yung nabawas sa buhay ni Nets sa isang bagsak lang na yon habang si Ryzen versus Carl TZ, jungler to jungler, at si Jem ay may ipin dito pop yung kanyang immortality. Meron pa naman siyang losing sa ating pantakas habang yung Feathers ang nagamit na rin ni Super Prince. Marami ng mga nagamit ng mga ultimates dito, both parties. Pero si Ryzen ay nandun sa may bandang itaas at nag-aantay lamang. Perfect angle to find a possible steal. Nakanakaw na kanina ng Turtle. Ang tanong ngayon ay makakanakaw nga ba ng Lord? JP might be in trouble. Yoshino, pinoprotektahan lamang si Nets pero nangangalahati na ang buhay ng Lord at si Sanford. Nahanap na niya si Ryzen. Ito lang ang kailangan niyang gawin eh. Guluhin at pahirapan na itong si Ryzen na makalapit. Pero doon si JP, Tyrant Station gamit niya. Pedro Tres mula doon sa may bandang likuran. At si Sanford na penalty zone na nga rin. Sipa mula kay Yoshino, patay si Sanji sa pagkakataon na same with JP. Umuti-uti na Sanford! nga pero makakabawi din. Nets ay mamamatay ngayon. Si Carl TZ ay mawawala na Sanford sa likod! Good shield Ryzen at sumabog dito. Isa pa! Oh my gosh, First 4 game. members. Mag-isa na lang. Isa na lang. Ang kailangan nilang habulin dito, Sanford versus 3. Pero tingnan nyo sa may bandang itaas, may ginagawa si Ryzen. Exactly. Nako. Tapos, pipigilan lang ni Hindi ata nila pauwiin! Endable na ba ang sigaw ng Onyx dito? my God. Oh my gosh, hindi nila pauuwiin. 7 seconds, 5 seconds para kay JP. At Is it over? nagbe-base lock na. Itong Sanji! si Ryzen. Onyx Philippines. Sanji! Hindi Oy! pa tapos. Oy! Hindi. Isisigaw na ang mahika ng Onyx. Sanji! Oy! 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 O
that winning moment is brought to you by our official sponsor, F.